Nako, hanggang sa ngayon po ay nakabibingi yung katahimikan ng Malacanang. At mismong si Pangulong Marcos Jr. o yung kanyang undersecretary diyan po sa PCO na si Auntie Claire, si Claire Castro, dahil sa wala pa ho silang inilalabas na mga pahayag o reaksyon. Ito'y kaugnay ng latest na survey ng Publicos Asia. Itong pahayag second quarter 2026 survey na kung saan ay nako, grabe ho ito, no? Negative 27 yung nakuhang marka ni Pangulong Marcos Jr. At isinagawa ang survey ay mula June 23 hanggang June 30, 2026. At ito po ay na-release noong July 9, 2026. At ayon po ito sa Publicos, mga kababayan. So dito, ang kanyang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. at second quarter ho ito ay 18%. Tapos ang disapproval ay 59%. So malaki ho talaga, no? Ang grabe ho ang mga sabi natin ay umaayaw dito po kay Pangulong Marcos Jr. at na kung saan talagang wala ho ayaw ho at siguro baka nakukulangan o kung ano man at hindi po nagugustuhan itong kanyang performance, mga kababayan. Kasi ito hong survey na ito ay ito sumasalamin ito sa performance ng Pangulo. Ito ho itong iisa-isa lang ho natin, yung approval 18%, disapproval 59%, undecided ay 23%, at samantala ay trust ay 12%, distrust o walang tiwala ay 39%, at ang neutral o undecided ay 49%. At base ho ito sa net approval, negative 41. Grabe ho ito. Kasi ano mo lang, ima-minus mo lang 18% approval minus 59% disapproval. So, yun ho, mga kababayan, ay grabe ho ito. Negative 41. At samantala, yung net trust naman ay negative 27. Yung 12% trust minus 39% distrust. So, grabe ho ito, mga kababayan. At ito, ayon sa report, ay talagang isa po sa na talagang resulta ho ay yung issue pa rin ho sa ekonomiya. Ito, panoorin ho natin, mga kababayan, sa Net25, sa Mata ng Agila, yung report at yung mga dagdag na detalye dito ho. Pero ngayon, inaabangan ho natin, wala ho tayong nalalaman na lumabas na po yung reaksyon ng Malacanang tungkol dito. Pero ito, panoorin muna natin ang report ni Eden Santos. Kasabay ng paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ang pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicos Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng isyu ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicos Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na po ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino
naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kesa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nanggaling sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ng ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon. So yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from negative 15 to negative 27. May comment din na negative 27 congrats dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa at marami pang negatibong komento para sa Pangulo. Agad namang ipinagtanggol ni House Deputy Speaker Janet Garin ang Pangulo sa mababang trust rating nito. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si Bifi Sara. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang. Ayan po, napakinggan nyo ho at napanood nyo ho yung report na kung saan ay kaya natin kinuha yan, yung report na yan ng Net25 kasi baka sabihin na iba, baka fake news yan. Hindi po fake news. At dahil mismo yung Publicus Asia ay naglabas po nitong survey na ito, mga kababayan. Kasi ang dami ho iba nagsabi na sobra naman taas yan. Kumpara sa dati. Negative 15 ho nakaraan Pero ngayon ay negative 27 na ho. So, ibig sabihin ay lalong lumalala. At kung inyo pong mapapakinggan, yung mga naunang pahayag ni Claire Castro, Yusek Castro, ay halos hindi na po nagpapahinga si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho. At sa ngayon ho, dito ho sa nagpapatuloy, di ba? Yung 3 araw ho na impeachment trial diyan po sa Senado, kaugnay ng impeachment case laban po kay VP Sara Duterte, ay hindi raw ho kakayanin na mag-monitor pa ng Pangulo, sabi ho ni Castro. Kasi ho siya raw po ay abalang-abala at subsob
sa trabaho, mga kababayan. Pero sa kabila ho niyan, mga kababayan, talagang napakatindi ho itong resulta po ng survey. At base po sa pahayag ng Publicus Asia, ito ho, napakarami raw po ng mga issue na naging dahilan at yung pinaka-concern din po ng publiko. Ito ho ang sinasabi, continuing economic pressures and the cost of living concern. So, siyempre, alam naman natin ho, mga kababayan, yung patuloy na pagbagsak ng ating ekonomiya, kabuhayan, at yung pagtaas ng presyo po ng mga bilihin dito po at nahihirapan po mismo yung mga mamamayan. Kahit pangkaraniwang mamamayan, kaya may trabaho man o lalo na yung wala, hindi po ba? Pero may mga trabaho talagang nag-iikahos, kahit na, di ba, tumaas ng kaunti yung minimum dito sa Metro Manila, talagang mabigat. Tapos ay isa rin po rito yung pag-alburuto rin ng publiko ng mamamayan dito po sa korupsyon at yung governance, yung pamahala ng Pangulo. Tapos siyempre meron din po yung mga political controversies at institutional tension. Siyempre yung sa Senado nangyari ho dyan, yung tension. So yun po ang binabanggit ho dito po na dahilan. At ang binabanggit ho, mga kababayan, talagang napakatindi ho. Yung field work ay ginawa June 23 to June 30. Tapos ay na-release nga July 9. So yun ho, mga kababayan, ang resulta po nito hong ang survey na ito, na kung saan ay talagang palala ng palala, pabagsak ng pabagsak itong naranasang nakukuhang survey ni Pangulong Marcos Jr. So dito ho, kung totoo ang sinasabi ho ni Claire Castro na talagang halos hindi na nagpapahinga si Pangulong Marcos Jr. sa kakatrabaho at ang di ba, yung sa mga nakaraang survey ang sinasabi niya wala raw ho, kumbaga sa hindi raw po sila nagpapa-apekto na. Ito, yung kukunin natin kasi sa ngayon, yung pinaka-latest na pahayag ng Malacanang, wala pong available na Pero ito ho, yung mga naunang binabanggit ho ni Claire Castro, talagang, ang sabi niya, binabaliwalan nila yung survey results at ang administrasyon ay nanatiling nakafocus daw sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sa mga nakaraang survey ho ito ng kanyang binabanggit ni Yuse Claire Castro. Pero yung latest, ito ho, yung kalalabas lang ho nung July 9, wala pa rin ho, wala pa ho sila. Tahimik. Nakabibingi ang katahimikan ng Malacanang, partikular ito hong si Claire Castro. Chinek ko rin ho yung kanyang yung kanyang vlog ho, wala rin ho ewan ko lang ho, bakit siguro walang walang lakas ng loob na lumabas at bigyan ho ng ng paliwanag ito hong napakatindi ho na negative 27. So grabe ho ito, mga kababayan, at talagang napaka-unpopular ho ni Pangulong Marcos Jr. At sa mga nakaraan, mga kababayan, talagang, di ba, yung sa Pulse Asia, sa SWS, talagang bagsak din po ang resulta ho ng survey ni Pangulong Marcos Jr. So talagang napakatindi. Alam niyo ho, itong survey na ito, kasi baka sabihin ho, nako wala yan, survey lang naman yan Hindi ho Kasi ho, alam nyo, itong mga survey na ito ay hindi po dapat na baliwalain. Ito po ay pwedeng gawing basihan, gabay para lalo mapaigting, di ba? Yung yung pamumuhay ho ay yung pamamahala ng isang pangulo, di ba? Ganun ho yung mga kababayan So importante ho na meron hong ganyan mga survey para ibig sabihin kung saan siya nagkulang, doon niya pupunan, di ba? Alam niyo ho yung mga ganyan sa mga nakaraan ho na mga pangulo. Pag may mga survey na ganyan, saan ba tayo mahina? So, reviewin mo nga, repasuhin nyo kung saan ba tayo mahina at saan tayo nagkulang. Para dun tayo tututok. Para sa susunod na survey, ay maiko-correct natin kung ano man yung kamalian. Pero dito ho, mga kababayan, lumilito talagang
parang wala hong ginagawang tama. Kung babasihan nun natin itong survey, parang walang ginagawang tama ang Pangulo, di po ba? May 2 taon pa naman ho siya. Sana ho ay, kaya lang, ewan ko lang sa third quarter kung baka hindi na ho ito negative 27 Baka mas lalo pang lumala. Bakit to? Ngayon ho ay, nakita nyo naman ho mga kababayan, naranasan natin ang mga matitindihong pag-ulan sa iba't ibang mga lugar sa bansa at maging dito sa Metro Manila. Hindi po ganun kalakas ang ulan pero konting ulan lang, baha kaagad. At syempre ay marami po nakakaalala na ating mga kababayan. Ako naalala ko, yung sa flood control scam. Wala hong napanagot, mga kababayan. Yung sa ICI, yung report ho ng Independent Infrastructure, yung commission Independent Commission for Infrastructure. 41 million pesos ang ginastos natin dyan. Wala po nangyari, hindi po na-report. Nailabas ni Pangulong Marcos Jr. yung kanilang findings, yung resulta ng kanilang investigasyon. Wala po nangyari, di po ba? So, yun lang ho, mga kababayan. At talagang kayo ho, di ba, kahit na humupa na po itong tensyon dyan po sa Middle East, yung giyera po ng US, Israel at ng Iran, yung presyo pa rin ho ng produktong petrolyo, bagamat sabi natin, bumaba ng kaunti, pero yung singil sa kuryente, naku, tumaas na naman. Ang dami-dami hong problema ng mga Pilipino. Tapos ngayon, ay may impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. So, pero marami ho sa ating kababayan nakafocus ho sila kung paano sila kikita at para mapakain po yung kanilang mga pamilya. Pero dito ho mga kababayan, di ba, may naglunsad pa siya para mga feeding program, kung ano-ano. Pero ewan ko lang ho sa dami ho ng mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr., yung mga maliliit lang ho kumbaga sa mga pantawid pantawid gutom lang ho, wala ho siyang long term na kung saan ay parang pagtapos po ng kanyang termino sa 2028, pwede mo maipagmalaki yan, nagawa yan ni Marcos Jr. Wala ho ako sigurado, ano ba maalala mo kay sa administrasyon, Marcos Jr. administration, agad na maalala ng tao yung sa flood control naku, tatatak na ho yan mga kababayan. Talagang hindi na po siya makakalayo rito. Kaya sana, kung gugustuhin niya na mabaliktad yung kasaysayan, mabago, dapat to talagang mapanagot niya na po yung mga nagkasala, yung mga nagkamalho ng kwarta. Dito po. At di ba, talagang mapanagot ho Yun ang importante. Pero kung hindi, wala na. Habang buhay na tatatak na, sa tingin ko, baka wala na rin po makabalik na Marcos sa Malacanang, di po ba? Sa mga nangyayari ito. Sige ho, kayo po, ano masasabi niyo rito mga kababayan? Dito po sa issue natin pinag-uusapan. Yung pinakahuling survey po ng Publicus Asia. Nako, grabe ho ito mga kababayan. At nakakuha ng negative 27. Itong si Pangulong Marcos Jr. Net trust, negative 27. Yung inano ho ito, ima-minus lang natin 12%, net trust minus 39%, so negative 27. Tapos yung sa net approval ay negative 41. Naku, grabe ho mga kababayan. Kaya ano masasabi niyo rito? Dito ho sa ating issue na pinag-uusapan, sa ngayon wala pa rin masabi ang Malacanang. Si Yusek Claire Castro, tahimik pa ho. Ewan ko kung anong baka hindi na ho nila papansinin dahil sa napakagrabe ho ito, negative 27. O kayo ho, taong bayan, yung mga nanonood, yung mga taga-subaybay natin dito sa ating channel, ano po ang masasabi nyo rito sa negative 27 at yung net approval ay negative 41. Samantalang sa kabilang banda naman, din sa Publicos ay tumaas po yung approval at net rating ni VP Sara Duterte. So magkaiba ho sila ng nangyayari sa kanilang kapalaran dito po sa politika. Sigo, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At pakisundan niyo rin po yung aking Facebook. Paki-like at share yung aking page, Ka Eli Saludar, at yung aking main
Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.